Seryoso ba? Natulog ba sa kangkungan? O nagpabaya ang ating mga senador at congressman sa paggawa ng batas na sususog, pwedeng gamitin sa paglaban sa graft and corruption? Kaya ako po tinatanong ito at binabanggit ito. Matatapos na po ang taon, wala nang opisina ngayong natitirang ilang araw. Hindi po nagawa ang panukalang batas na sususog at magpapalakas sa Independent Commission for Investigation. Na ito po ay kung ating magunita ay ang kapangyarihan lang ay sa ilalim ng Executive Order number 94 ng Office of the President. Pero may mga panukala sa Senado at Kongreso na palagay ko ay mas maganda, mapapakinabangan, pero hindi na-aproban. Hindi ko nila lahat. Yung mga congressman na pabor na susugan ng batas na ito, panukalang batas at senador, nagtrabaho. Pero yung iba hindi nagtrabaho. Sa Kongreso, ang nabinbin na panukala yung Independent Commission Against Infrastructure Commission. Ang ganda ng title, di ba? Sa Senado naman, IPC, Independent People's Coalition. Commission, Independent People's Commission, IPC. Hindi rin natapos. Lagi nga sinasabi, busy sa budget, priority ang budget. Pero alam nyo, dun po sa BICAM, 11 congressman lang yata at 11 ring senador. Hindi nga kumpleto ang senador, ilan lang yung dumalo at nag-participate sa BICAM. Eh, nasan yung ibang senador? Asan ang ibang congressman? Lalo na sa Kongreso. 11 lang yung congressman sa BICAM ay mahigit na 300 ng congressman. Anong ginawa nila? Kung ginawa nila itong proposed bill na ito, natapos sana ito. In fairness ng mga sponsor katulad ni Congressman Laila de Lima, inilaban nila ito hanggang sa komite. Dapat sa plenaryo na for second reading or third reading para yung Senado counterpart ma-aproban din yung kanilang panukala. Para nagawa sana ito bago matapos ang taon, para naging pamasko at bagong taon sa mga Pilipino ang batas na pinalakas, palalakasin laban sa korupsyon. Pero hindi nila inaproban. Kaya nagtatanong tayo, seryoso ba kayo na labanan ng korupsyon? O ayaw nyo talaga itigil ang korupsyon dahil naging palabigasan ng mga politiko, hindi naman lahat ang every year taon-taong national budget dahil sa insertion, allocable at iba pang pamamaraan, maisingit ang interest nila sa kailang mga distrito at kung saan-saan lugar, both Congress and Senate. Kasi alam naman natin, kulang ang ICI. Walang police power, walang contempt power, dahil executive order lang. Eh kung nagawa ito mga panukala ng Senado at Kongreso, definitely maraming may magkakaroon ng pera, manpower, lahat ng power pwedeng ipagkaloob. Dahil magiging Republic Act yan, isang national law na taon-taon ay pwede nang gamitin laban sa korupsyon basta mayroong korupsyon. Na itong executive order, pwedeng mawala ito anytime. Pag nagpalit ng administrasyon, i-abolish yan, tapos na. Hindi katulad ng isang batas o Republic Act. Kahit magpalit ng administrasyon, hindi ganun kadaling i-abolish o palitan. Lalo na kung batas laban sa korupsyon, bakit i-abolish? Dapat every year or tuwing papalit ng administrasyon, dapat palakasin pa. Kasi ang korupsyon, mga kaibigan, hindi naman po ngayon lang. Matagal na itong nangyayari. Nabulgar lang ng garapalan kasi ang Pangulo ang nagsabing may korupsyon, dapat managot ang may kinalaman. Sa susunod na taon, dapat mas ituloy. Sa susunod na mga taon, dapat mas palakasin pa. Dahil ako'y naniniwala, personal observation at opinion, pipilit, sisingit ang mga politiko ng kanilang interes pagka-budget na ang pinag-uusapan sa Kongreso at Senado. Yan ay taon-taon ginagawa. Budget deliberation, budget approval. Bago nila aproban, kailangan muna siguraduhin merong proyekto sa kanilang mga distrito, kanilang mga lugar na gustong paglagyan bilang pagtanaw ng utang na loob, paglilingkod sa kanilang mga distrito
sa kailang mga mamayan, sa kailang mga botante, nilang marginalized sector, at ang mga senador national. Vote na kailangan. So dahil hindi nyo inaproba ng panukalang batas na mahalaga na dapat isang magandang pamasko at bagong taon sa mga Pilipino, so sa susunod na taon, kaya pa ba ito? Kasi ako naniwalang dapat kinaya ninyo bago nagpasko. Kaya sa susunod na taon, priority ba nyo ito? O baka magkalimutan na? Lalo na ngayon, mas pumutok ang balitang mas marami nasabit sa scam. Mas marami pang pangalang bago at papangalanan sa susunod na mga investigasyon. Kaya tama, in aid of legislation, gawin nyo itong batas na ito. IPC, ICAIC, inyong pagsamahin, palakasin para may pag-asa. Magamit ito laban kung kani-kanino pagdating ng araw dahil sa korupsyon. Alam nyo, hindi naman dapat turuan pa itong mga ito. Hindi naman dapat ang ating paalaala lang. Pero ang dating parang kailangan natin turuan at obligahin. Hindi nila gawin eh. Ayaw ba nilang gawin? Patuloy na matutulog kayo sa kangkungan. Parang ano yan eh, yung political dynasty. Pinag-utos ng Pangulo na talakayin hanggang ngayon, wala eh. Puro presilis. Kasi pag ginawa yung anti-political dynasty, sila ang tatamaan. Dahil angkan-angkan ng pamipamilyang Pilipinong politiko ang nakapwesto sa national and local government, ayaw nilang mawala yun. Ayun daw ho ang pinag-uumpisahan ng graft in corruption sa totoo lang. So ito ganoon din. Kaya mabagal kayo, kailangan pa kayong tawagan ng pansin, i-call out pa kayo na gawin itong batas na ito dahil kayo rin ang tatamaan pag gumawa ng isang batas na mahigpit na magbabantay at mag-iimbestiga sa korupsyon, insertion, singit na budget, na pera sa budget ng national government. Di ba? So, interest pa rin nila ang pinapangalagaan. Hindi ko nila lahat. May mga congressman sponsor, gustong-gustong gawin ng batas na ito. May mga senador na sponsor, gusto rin ito. Pero, kailangan ng approval ng majority ng Senado at Kongreso bago maging ganap na batas, bago pirmahan ng Pangulo. Gusto ng mamamayan ito, gusto ng Executive Department ito. Nakita natin ang malambot at maluwag at kulang sa kapangyarihang ICI. Bakit hindi suportahan? Di ba? Ang dami talagang huling-huli ang mga galaw at ginagawa. Di ba? Dito sa ating bayan, dami talagang palusot. Daming gimmick, daming drama. Pero, huwag kayong mag-alala. At mabahala kayo. Patunayan, dapat mabahala kayo. Lahat ng inyong galaw, alam ng mga Pilipino. Kitang-kita ng mga Pilipino yan. Please like and share ang ating video.